Shen Nanchu. Ipinagbili mo ang sarili mo, para lang maging sekretarya ni Xian. Huwag mong kalimutan, ako ang tunay niyang nobya. Huwag po kayong magkakamali. Wala pong nangyari, sa akin at kay Iho. Nakita ko mismo na naghubad ka. Nagdadahilan ka pa. Walang hiya, sige, hawakan ninyo siya. Kabarin ninyo, tingnan natin ang babaeng ito. Ano ba talaga ang suot sa loob, para mangakit ng lalaki? Huwag. Huwag. Bitawan ninyo ako. Jiwo. Baka nagkakamali kayo tungkol kay Shen Nanchu. Kung lalapit siya sa akin, pawawalang sala ko siya. Halatang nag-aalala na, ayaw pa rin pumunta. Hi. Walang hiya. Direktor Liu. Wala akong ginawa. Talagang wala akong ginawa. Huwag. Bitawan ninyo ako. Bitawan. Shen Nanchu. Ganyan ka na noon pa, noong high school. Napakapal ng suot mo. Sayang at hindi nakikita ng iba. Tutulungan kita. Akala ko may ipinagmamalaki kang katawan, para mangakit ng lalaki. Napakapangit pala. Malamang, ginawa ito ng matandang lalaki, na nakasekso sa iyo. Ano ang ginagawa ninyo? Tigilan ninyo. Xian. Ate Wanru, ang galing talagang mangakit ng lalaki nitong Shen Nanchu. Kailangan mong mag-ingat. Ano ang nangyari sa mga sugat mo? Boss Ho, huwag kang mag-alala. Hindi ito makakaapekto sa trabaho ko. Palagi ko namang natatakpan ng maayos. Shen Nanchu. Wala kang sinasabing totoo. Gusto mo bang gawin nating formal ito? CJ, bayaran mo ang 1,500,000 piso para sa pag-aayos ng kotse. Sa ngayon, hindi ko kayang maglabas ng ganoong kalaking halaga. Pwede bang bigyan mo ako ng ilang araw? Unti-unti kong babayaran. Bakit mo iniisip na maghihintay ako? Kung hindi mo kayang bayaran, mag-isip ka ng ibang paraan. Pwede akong kumuha ng isa pang trabaho. May tapang ka pala. Kakaltasin ang bayad sa pag-aayos ng kotse mula sa iyong sweldo. Teka muna. Kunin mo. Ito ay mga lumang damit ng kapatid kong babae. Huwag kang mag-akala ng hindi naman totoo. Salamat, Boss Ho. Xian, noon, sobra ang ginawa ko. Nagsabi ako ng masasamang salita. Bakit mo pa rin ako pinapahalagahan? Hello, sir. Nakahanap ako ng mapapangasawa mo, isang malaking negosyante. Magbibigay siya ng 200,000 piso bilang dowry. Para sa gamot ng iyong ina, may pag-asa na. Nasa baba na ng opisina mo ang tao, naghihintay sa coffee shop, bilisan mo at pumunta ka. Ayaw kong pumunta, sir. Hello. Shen Nanchu.
Sa kalagayan mo ngayon, paano ka makakatugma kay Sian? Huwag ka nang mangarap ng gising. Pumunta ka at sabihin mong hindi kayo bagay. Para hindi mahirapan si Sir. Kumusta? Ako si Shen Nanchu. Ikaw si In Iwang, tama ba? Oo, tama. Ako nga. Ikaw si MS, Shen, di ba? Maganda ang katawan mo. Pasensya na. Sa totoo lang, wala pa akong. Mukhang malusog at maganda ang pangangatawan. Napagkasundoan ko na sa tiyuhin mo. Magkaanak tayo ng lalaki. Sagot ko lahat ang gastusin sa ospital ng nanay mo. At dagdag pa, bibigyan kita ng dowry na 200,000. Pasensya na, tumatawag ang boss ko, sasagutin ko lang. Shen Nanchu, ano nang ginagawa mo sa oras ng trabaho? Anong ginagawa mo? Tatakas ka? Ipinagbili ka na ng tiyuhin mo sa akin. 200,000 dowry. Huwag ka nang magtaas ng presyo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Shen Nanchu, sa oras ng trabaho, nagpa-blind date ka sa ganitong klaseng tao. Paumanhin, boss ho. Akala ko kaya kong ayusin ito ng mabilis. Sino ka? Binili ko na ang babaeng ito. Kaya mong ayusin. Patay na ba ang iyong nobyong mahalika? Kaya't ipinagbili mo ang sarili mo sa halagang 200,000 sa ganitong klaseng lalaki. Kung gayon, bibigyan kita ng 20 milyon. Ikaw, pakasalan mo ako. Alam mo ba ang mga patakaran? Una kong nakita ang babaeng ito. Umalis na tayo. Dalhin siya. Sino yan? Sino yan? Pero, hindi ba't kasama mo na si Liu Wanru? Kailangan ko pa bang ulitin? 20 milyon. Bibilhin kita. Para sa akin, ang pag-aasawa ay isang napakabanal na bagay. Hindi ito negosyo. Ang sinasabi mong kabanalan ay ang pakikipag-asawa sa ganitong klaseng lalaki. Ganoon ba? May utang ka sa akin. At kailangan mong bayaran yon. CJ, Sumang-ayon ka na naman ngayon. Kanina, hindi mo ba sinabi na banal ang pag-aasawa? Ngayon, wala ka ng pakialam. sa mga nakaraang taon, wala na akong pakialam kahit sa buhay ko. Paano pa kaya sa mga bagay na ito? Sisikapin kong maging isang mabuting asawa. Marunong akong magluto. Marunong din akong. Kailangan ko ay isang asawa, hindi isang katulong. Hindi pa nagsasara ang civil registry. Sumama ka sa akin para magparehistro ngayon. CJ, Wag na yang luma. Bibili tayo ng bago. Mga bagong kasal, tingnan ang lens. Lumapit pa kayo. Ngumiti. hindi ko inakala. Napakakasalan ko ang lalaking may pinakamalaking galit sa akin. Palagi kang nakakalimot ng mga gamit. Sa akin na lang ang marriage certificate. Sumakay ka sa kotse. Kunin natin ang gamit mo sa bahay mo. Hindi na kailangan. Pwede na ang electric bike ko. Ganito ka ba kagusto sa motorsiklong sinakyan ng ibang lalaki? Ganoon ba kagusto ang kotse na sinakyan ng ibang lalaki? Wala naman. Mula ngayon, ito ang gamitin mo. Yung e-bike mo, ipagbili mo na kaya. Dito ka nakatira? Okay naman dito. At mura lang ang renta. Manang, Ikaw ang boyfriend niya, no? Nako, ikaw nakakotse. Girlfriend mo may utang sa renta. Gago. Boyfriend ko raw. E ano pa? Wala naman siyang ibang lalaking dinala dito. Heto, 1,000,000. Pambayad ng renta niya, aalis na siya ngayong araw. E yung deposit. Huwag mo nang isaulit. hindi kailangang isauli. Sige, isauli mo. Pambili ng bagong cellphone.
Wow, mula sa isang sira-sirang apartment. Hanggang sa isang mansyon na nagkakahalaga ng bilyon. Parang panaginip lang ang araw na ito. Halika, mag-record ng fingerprint. Gusto ba talaga niyang gawin akong babae ng bahay na ito? Pero kahit na na-record ang fingerprint, pwede pa ring palitan ang password sa hinaharap. O kaya, palitan ang buong lock. Anong ginagawa mo dyan? Bilisan mo. Reunion. Siguro uwi si Shuang para sumali, no? May reunion bukas. Sasama ka ba? Hindi. Ayoko nang makipag-ugnayan sa mga taong nakaraan na. Tinutukoy ba niya ako? Di ka pa ba papasok? Nancho, Shuang, akala ko hindi ka na darating. Si Liu Wanru ang nag-ayos ng reunion na ito. Tiyak na pupunta si Wo Xian. huwag kang mag-alala, hindi siya pupunta. Alam mo, noong una, ikaw at si Wo Xian ang magkasintahan. Wala sa lugar si Liu Wanru. Huwag na nating pag-usapan yan. Pasok na tayo. Oo, halika, dito tayo. Mukhang maayos naman ang lagay mo. Anong ginagawa ninyo? Ano pa? Siyempre, bugbugin ang kabit. Huwag ninyong suran ang iba. Malinis at walang bahid dungis si Nancho. Saan nanggaling ang kabit-kabit na yan? Malinis ang konsensya. Shen Nancho, sa harap ng napakaraming tao sa kumpanya, naghubad ka para akitin si Xian. Tapos magsasabi ka pang malinis ang konsensya. Tama. Alam ng lahat na si Wanru, ang tunay na nobya ng pamilya Wo. Nang ahas ka pang agawin ang lalaki ni Wanru. Ikaw ang umayaw kay Boss Wo noon dahil wala raw siyang pera. Sabi mo gusto mong mag-asawa ng mayaman. Ano nang nangyari? Ano na lang ang itsura mo ngayon? Wala kang ang 200 piso sa buong katawan mo. Ikaw. Ito ang pinakabagong modelo ng cellphone. Mahigit 30,000 piso yan. Paano mo mabibili yan? Hindi ba ito ang numero ni Xian? Nang ahas kang tawaging asawa siya. Hoy, wag. Ito ang binili lang ni Boss Ho para sa akin. Aba, nang ahas kang papabili ng cellphone kay Xian. Buksan mo ang live stream sa cellphone mo. Ipapakita ko sa buong mundo ang itsura ng isang walang hiyang kabit. Gaano na kayaman ang mga bagay ang nakuha mo sa boyfriend ko. Sus, iyan ang pinakabagong Phantom. Bakit nasa'yo ito? Ibinigay ito sa akin ni Boss Ho. Shen Nancho, si Wo Xian sa hinaharap ay magiging asawa ko. Bawat sentimong ninakaw mo sa kanya ay magiging pera ko rin. Isusuka mo rin lahat yan. Ang galing mo pala. Kotse na ganito kamahal. Ibinigay sa'yo ni Boss Wo. Mukhang marami na kayong ginawa sa loob ng kotse ah. Huwag ninyong isipin na lahat ng tao ay kasing dumi ng isip ninyo. Hulihin ninyo siya para sa akin. Nancho. Sasaktan ko ang mga kamay mo. Tingnan natin kung paano ka pa magmamaneho ng kotse ni Xian. Boss Wo, may masamang nangyayari. May nagli-live online ng paghahampas sa isang kabit. Ang binabato pala ay si Mrs. Ano? Tara na. Shen Nancho, gusto ng lahat na mamatay ka na. Nawala na ang galit mo. Pwede mo na bang ibalik ang gamit ko? Wanru, tingnan mo, larawan ng isang lalaki. Ano? Bukod kay Xian, may iba pang lalaking nilalandi si Shen Nancho. Pwede ka nang maging tatay ng lalaking ito. Wala ka bang hiya? Tatay ko iyan. Bitawan mo. Tatay mo sa kama. Tignan ninyong mabuti. Itong lalaking ito, kabit din. Dapat mamatay silang lahat. Hindi. Tatay ko iyan, ang huling larawan. Bitawan mo. Bitawan mo ako. Gapyusin ninyo siya at dalhin dito. Bitawan ninyo siya. Liu Wanru, ano ang balak mo? Anong balak ko? Siyempre, aayusin ko ang makeup niya. Bitawan mo ako.
Bitawan mo. Huwag. Shen Nanchu. Alam mo ba, na noong unang panahon, may isang uri ng parusang, tinatawag na waterboarding. Kapag ibinuhos ko ang basong ito ng alak, dahan-dahan kang mabubulunan hanggang mamatay. Huwag. Huwag. Tigilan niyo yan. Tigil na. Nanchu. Anong gusto mong gawin, Liu Wanru? Gusto ko lang turuan ang kabit na ito. Siya ay, Huwag. hindi siya kabit. Hinto. Ang mga bagay ni Nanchu, huwag mo nang pakialaman. Yayamanan ka lang, no? Si Liu Wanru hindi siya. Wala akong karapatang magsalita tungkol dito. Sa mga nakaraang taon, si Liu Wanru, ang kasama ni Xian. Karapat dapat siya sa mga iyon. Ikaw, maganda ang mga babae, magaganda ang kotse, masayang-masaya ang buhay. Alam mo ba kung paano nabuhay si Nanchu? Sa mga nakaraang taon, nasa ospital pa rin ang nanay niya. Noon ay para siya. Xian, umuwi na tayo. Sumama ka sa kanya pa uwi. Kasal na kami. Sige, may konting konsensya ka pa pala. Shuang. Ang tungkol sa pagpapakasal namin, huwag mong sasabihin kaninuman. Ayokong malaman ng maraming tao. Nanchu, ano ba ang ibig mong sabihin? Ganito ba ako kahirap ipakilala? Ay, ito. Halatang nagmamahalan kayo, sobrang nagmamahal pa nga. Matigas lang ang mga bibig ninyo. Hindi mo pa sinasabi sa akin kung bakit ayaw mong malaman ng iba. Ang pagkatao ko ba sa'yo ay ganito ka ba? Hindi mo ba alam ang dahilan? Iabot mo ang kamay mo. Boss, tingnan mo, ako mismo ang nagdisenyo ng plano. Pang-propose ko sa girlfriend ko. Ano sa tingin mo? Rainong singsing lang ito Wala man lang kahit maliit na brilyante. Kapag nagpakasal na ako, bibilhan ko talaga siya ng malaking singsing na may brilyante. Sa ngayon, ito muna. Sige na nga. Iunat mo ang kamay mo. Ang laki naman ng brilyante. Napakamahal nito. Huwag mong tatanggalin kung wala akong pahintulot. Pero sobrang mahal talaga nito. Kapag nalaman nila, sasabihin na naman nila nakabit ako o kung ano pa. Hindi mo ba sila pwedeng ipaliwanagan? Ano ang ipapaliwanag ko? Sasabihin ko bang asawa mo ako? Pag sawa ka na sa akin, maghihiwalay lang tayo at mas lalo akong mapapahiya. Kung ayaw mong magpaliwanag, bahala ka. Kain na. Saglit lang, may tatawagan ako. Shen Nanchu, ano ba ang nangyayari sa'yo? Hindi mo ba alam? Mabuti nga't may nagkagusto sa'yo. Nag-alok ng 200,000 pesos si Boss Wang. Pinagtabuyan mo pa. Gusto mo pa bang magpagamot ang nanay mo? Kung hindi dahil sa'yo noon, naubos ang insurance ni Mama sa mga puhunan mo, gaganyan kaya ang kalagayan niya ngayon? Ano? Paborito mong ulam ito, ngayon ayaw mo na. Xian. Siguro huwag na lang tayo. Huwag na lang kaya. Pinapakain lang kita, wala nang ibang kahulugan yon. Magkasama kayo ni Liu Wanru, bagay na bagay kayo. Siya ang mas tamang pagpipilian para sa'yo. Ang pakikipag-asawa sa akin. Makakaabala lang sa'yo. Ano nang ibig mong sabihin sa mas tamang pagpipilian? Tulad ng sinasabi mong mahalika. Noon, nilalaro-laro mo lang ako, ngayon patas lang na, makaganti ako. Eh di. Kailan tayo maghihiwalay?
Kapag gusto ko nang maghiwalay, ipapaalam ko sa'yo. Huwag mong kalimutan, sa ating relasyong ito, ako ang may kontrol. Anak, bakit hindi ka umuwi para kumain? Papaglutuin kita sa kusina ng paborito mong xiaolongbao. Nanay, ikinasal na ako. Sa ibang bahay na ako titira mula ngayon, hindi na ako uwi para kumain. Ano? Kanino ikinasal si Xian? May balita ba kayo? Ginang, balita ko po, nasa kapehan sa ilalim ng gusali ng Shengxi Company, ang binata at nagpropose sa isang babaeng empleyado. Kakabili lang ni Xian ng Shengxi, tapos ikakasal na sa empleyado. Malamang may papanay ang babae, dapat puntahan ko. Baka maloko siya. Ginang, gusto niyong makita ang binibini? Bakit ganyan ang suot mo? Ano ba alam mo, kung hindi ako magsuot ng ganito, paano ko masusubukan ang ugali niya? Ayon sa impormasyon, malapit nang dumating ang binibini sa opisina. Malapit na siyang dumating sa opisina. E di umalis na kayo agad. Opo. Aray, nako, dalagita. Nabangga mo ako. Ayos lang po ba kayo? Kumusta po? Dalhin ko na lang po kayo sa ospital. Mayroon po ba kayong kamag-anak na pwedeng kontakin? Tutulungan ko kayong makipag-ugnayan sa kanila. Anong ibig sabihin ng kontak? Hindi ko alam yan. Ikaw ang dapat managot sa akin. E di, sumama muna kayo sa akin. Papunta sa opisina ko. At doon ko kayo tutulungang makipag-ugnayan sa pamilya ninyo. Pwede po ba yon? Sige, sige, sige. Tutulungan ko kayong tumayo. Dito ka pala nagtatrabaho. Ito ay... Maupo po kayo. Tita, uminom po muna kayo ng tubig. Nako, dalagita. Ang bait mo talaga. Bakit hinahayaan ka ng asawa mo na magmotorsiklo papasok sa trabaho? Hindi ka man lang binilhan ng kotse. Kahit gaano pa siya kayaman, hindi ko pwedeng gastusin ang pera niya. At saka, mas praktikal para sa akin ang motorsiklo. Hindi na kailangan ng kotse. Tita, isipin niyo pong mabuti. Mayroon pa po ba kayong ibang kamag-anak? Naalala ko na. May anak akong lalaki. Ano po ang pangalan ng anak ninyo? Pwede po ba siyang kontakin ngayon? Nako, dalagita. Nakalimutan kong dalhin ang telepono ko. Pahiram naman ang cellphone mo. Pwede ba? CJ, Shen Nanchu, bakit kahit anong basura ay dinadala mo sa opisina? Akala mo ba ito ay upahan mong tirahan? Shen Nanchu, bakit mo dinala dito sa opisina? Ang basurang yan, akala mo ba ito ay bahay mo? Shen Nanchu. Akala mo ba kennel mo ang opisina? Kahit anong hayop ay dinadala mo rito. Ang baho nga. Director Liu, si tita po, ay baka may Alzheimer's disease. Hindi ko po siya pwedeng iwanang. Mag-isa sa labas, dito lang po siya sa station ko. Hindi siya gagalaw, hindi makakaabala sa inspection. May sakit pala itong matandang to? Hindi ka ba natatakot mahawa kami? Tawagan ang janitor. Dapat disimpektahan lahat ng lugar na nahawakan niya. Tama, paano kung mahawa? Ang manager mula sa headquarters ng Wolves Group, malaking problema yan. Kahit anong pagmamaltrato ninyo sa akin, okay lang. Pero paano ninyo magagawang magsalita ng ganyan? Sa isang matanda, wala ba kayong mga matatanda? Sa inyong pamilya, matatanggap ba ninyo na ang inyong mga ina ay tratuhin ng ganyan sa labas? Shen Nanchu. Naging executive secretary ka lang dahil nilandi mo si Boss Wow. Ngayon, ang lakas na ng loob mo. Si Director Leo namin, ang tunay na girlfriend ni Boss Wow. Ano ang pangalan mo? Ang pangalan ng aming Director Leo ay hindi mo pwedeng tawagin ng basta-basta. Narinig ko na may babaeng surnaming Liu sa tabi ni Xian nitong mga nakaraang taon. Hindi ko pa siya nakikita. Mukhang gusto siya ng lolo niya. Ikaw pala yun. Mabuti naman at alam mo, ako ang magiging Mrs. President ng Wolves Group. Hindi pa ako pumapayag na papasukin ka sa pamilya. Ano ka ba? Ikaw ba ang masusunod? Ako ang nanay ni Wu Xian. Boss Wow, may problema po. Natanggap ko lang po ang balita. Pumunta po ang matanda sa Shengxi Company para hanapin si ma'am. Ano? Dalhin agad ang mga tao sa Shengxi. Sige.
Ang matandang ito. Hindi lang may Alzheimer. Delusional pa. Tama ka, Director Leo. Pero siya ang napili ng lolo ni Boss Wow bilang magiging apo niya, ni hindi nga siya nakilala. Tapos akala mo, nanay ka ni Boss Wow. Ginamit ka lang ni Xian na dahilan para mapakalma ang lolo niya. Ang tunay na babaeng gusto niya, ako ang unang makakakilala. Totoo, sa lahat ng taong ito, hindi ako dinala ni Xian para makilala ang nanay niya. Pero paano pwedeng maging janitor, ang nanay ni Xian? Mga kalokohan. Tawagin ang gwardya, palayasin niyo ang matandang ito. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ako? Director Liu, Manager He. Hindi niyo siya pwedeng paalisin. Kung ayaw niyo siyang samahan, dito, magfa-file ako ng leave para ihatid siya. Huwag ka nang mag-file ng leave. Aalisin kita sa trabaho, ihatid mo kung saan mo gusto. Sino ka ba? Para magtanggal ng empleyado sa harap ko. Nanchu, ang maliit at gulugulong kumpanyang ito, ay napakagulo, hindi bagay sa'yo. Pumunta ka na lang sa headquarters ng WO Corporation. Ang headquarters ng WO Corporation, iyon ang isa sa top 10 sa buong mundo sa market value. Paano makakapasok doon ang isang high school graduate? Isang salita ko lang, kahit anong posisyon sa WO Corporation, pwedeng-pwede sa kanya. Akala mo ba pag-aari mo ang WO Corporation? Tawagin ng mental hospital. Dapat ikulong ang mga baliw na tulad mo. Matanda, isang street sweeper ka lang. Sino ka ba? Ang manager mula sa headquarters ng WO Corporation ay paparating na. Kapag nabuking ang mga kasinungalingan mo, walang makakapagligtas sa'yo. Tingnan natin kung sino talaga ang walang pag-asa. Dumating na ang manager ng WO Corporation. Director Leo, si President Wo ang nag-utos sa akin na mag-inspeksyon dito. Bakit may isa pa rito? Isa pang janitor? Isang pasaway talaga, pinilit pang dalhin dito. Palayasin na lang. Ikaw na isang maliit na manager lang. Normal lang na hindi mo ako kilala. Matandang babae ka. Kanino ka nagsasalita? Ilang taon lang, akong hindi nakialam sa kumpanya. Naghihimagsik na ba kayong lahat? Kahit manager ka, hindi mo basta-basta pwedeng itulak ang isang tao. Kung ayaw ninyong manatili dito ang tita, ako na ang maghahatid sa inyo palabas. Tita, itong grupo ng mga tao, ayaw makinig sa katwiran. Ako na ang maghahatid sa inyo. Sandali. Sino ang nakakaalam kung malinis ang mga kamay at paa nitong matandang babae? Paano kung ninakawan niya ang kumpanya? Anong gagawin? Halughugin. Nanchu. Shen Nanchu. Walang magandang kahihinatnan ang paglaban sa akin. Hindi niyo pwedeng. Dumating na ang presidente. Nandito ka na pala, Xian. Hindi mo alam kung gaano kalala itong si Shen Nanchu. Nagdala pa siya ng tagalinis dito sa opisina. Ang baho-baho na ng lugar. Tama po, Boss Wo. Ganito po talaga ang ginawa niya. Nakakasira sa imahe ng kumpanya. Paano kung makita ito ng mga kliyente? Akala pa nila, gaano kabara-barang kumpanya natin. Ayos ka lang ba? Ma, bakit ka nandito? Anak, Kayo pala ang... sabi ko sa'yo, kaya kitang papasukin. Sa WO Corporation, di ka pa naniniwala. Ah, kayo pala, tita, kaya pala pamilyar ang mukha ninyo. Nasa ibang bansa kayo noon. Huling kita ko sa inyo noong elementarya pa ako. Pasensya na, hindi ko kayo nakilala agad. Huwag kang magpanggap na close, hindi kita kilala. Si Nanchu, mabait at responsable. Sa maliit na kumpanyang ito ng Shengxi, sayang ang talento niya. Papuntahin mo siya sa headquarters ng WO bilang sekretarya mo. Sekretarya ko na siya. Mabuti naman. Tungkol naman sa'yo. Dahil magkaibigan ang lolo mo at ang lolo ni Xian, noong digmaan, hindi nakita pag-iinitan ngayon. Kung maulit pa ito, paano naman mauulit yon? Tita, hindi yun totoo. Ano ang gusto ninyong kainin sa tanghalian? Ako ang taya. Hindi na kailangan, baka lasonan mo ako. Nancho, ano ang gusto mong kainin sa tanghalian? Sasabay ka sa akin mamaya, libre ko. Ma, isama mo naman ako. Mamaya na tayo umalis.
Nanchu, kain ka pa, ang payat mo na. Si Xian talaga. Hindi ka ba pinapakain? Sobra na po, tita. Ako na po ang kukuha. Pero bakit po kayo? Isang tagalinis? May kakaibang hilig lang ako. Ma, bakit hindi ko alam to, na may ganito kang hilig dati? Eh dahil nga sa'yo. Nagpakasal ka na, hindi mo man lang sinabi sa akin. Naku, ma. Kakakasal lang po, hindi pa nakakapagsabi. Hu Xian. Paano kita pinalaki? Dapat maging matapat at marangal ka. Kasal na kayo ni Nanchu. Bakit hindi mo ipinapahayag ang katayuan niya bilang asawa ng presidente ng kumpanya? Hindi po, tita. Ako po ang ayaw magpahayag. Anong tita-tita pa? Dapat ma, na ang tawag mo sa akin. Ma, Ang galing-galing mo sa lahat ng bagay. Pero masyado kang mahilig magtiis. Kung ayaw mong ipahayag ang katayuan mo. Ako at si Xian, ay igagalang ang desisyon mo. Kung sakasakaling apihin ka ni Xian, tumawag ka lang sa akin, ako ang bahala sa kanya. huwag po kayong mag-alala, mabait po si Sian. Kung alam ninyo po, kung paano ko siya tinrato noon, siguradong madidismaya kayo. Elven, nanay. Ang pagpapakasal sa akin, ganito ba kababa ang tingin mo? Nasaan ang singsing? Bakit hindi mo suot? Nasa bag ko. Natatakot akong mawala. Suotin mo. Kapag nawala, bibili na lang ulit. Nakasuot na ako. Umalis ka muna. Walang pahintulot mula sa akin, hindi mo ito pwedeng tanggalin. Narinig mo? Naiintindihan ko. Umalis ka na. Magaling, ipagpatuloy mo. Shen Nanchu, anong sinabi sa'yo ni Boss Wu? Sasabihin ko sa'yo, siya ang nobyo ni Supervisor Liu namin. Payo ko, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Wala akong ganon. Ikakasal ka na. Nang-aakit ka pa rin kay Boss Wu. Shen Nanchu, ang lakas ng loob mo, ikakasal ka na. Nang-aakit ka pa rin ng ibang lalaki. Alam ba ng asawa mo na, nagloloko ka sa labas? Shen Nanchu. Ikakasal ka na, pinagtatanggol-tanggol mo pa ako, anong ibig mong sabihin? Ano ba ang ibig mong sabihin? Kailan ba kitang pinapaasa? Ayaw mong aminin, ha? Nakita kita noong nakaraang araw, kasama mo ang isang matandang lalaki, sa kapehan sa ibaba, nagde-date. Akala ko nagkakamali lang ako ng tingin, pero ngayon, suot-suot mo na ang singsing. Wala ka bang hiya? Nako, Shen Nanchu. Baka naman iniwan ka na, ni Boss Wu, kaya humanap ka ng matandang lalaking sasalo sa'yo. Para sa pera lang yan, sigurado. Alam ng lahat na si Shen Nanchu, kayang gawin ang lahat para sa pera. Nakikipagtalik si Shen Nanchu sa matandang lalaki. Gutom na gutom ka na talaga. Suze. Bakit ngayon ko lang napansin? Na napakabaho ng pag-iisip mo. Ako ang mabaho ang pag-iisip? Sino talaga ang mabaho ang pag-iisip? Ikaw ang unang nanliligaw sa akin. Kaya nga ako ang uminom para sa'yo. Dapat nga singilin kita, nang bayad pinsala sa damdamin. Kailan ba ako? Nanligaw sa'yo. Huwag kang magpanggap. Ako ang nagpapanggap? Sige. Samahan mo ako sa presinto. Hayaan nating humusga ang mga pulis. Tingnan natin kung dapat ka bang magbayad ng pinsala sa damdamin ko. Halika. Ano ba ang ginagawa mo? Sino ang nagpahintulot sa'yo na mang-api ng babaeng katrabaho sa opisina? Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso na mang-api ng babaeng katrabaho sa opisina? Assistant Joe, ikaw na ang humusga. Habang niloloko ako nitong babae, nakikipag-date siya sa isang matandang lalaki. Hindi ba dapat siya saktan? Sa tingin ko, ikaw ang dapat saktan. Tinanggal ka na. Mister, wow, wala akong kasalanan dito. Si Shen Nanchu ang unang nanukso sa akin. Mister, wow, pakinggan niyo po ako. Mister, wow. Mister, wow. Kung sino man ang magkakalat pa ng chismis. Magkakapareho kayo ng kapalaran. Xian, paano kung hindi chismis? Parang langaw lang yan, hindi lalapit kung walang basura. Kung hindi dahil kay Shen Nanchu, na nang-aakit sa lahat.
Tapos na ang usapang ito. Mula ngayon, walang dapat magbanggit nito. Ayokong marinig ang mga ganyan chismis. Xian. Shen Nanchu. Swerte mo. Malinaw na ipinagtanggol ni Mr. Wu si Shen Nanchu, pero parang nakagalit niya si Mr. Wu. Dahil ito sa malas na to. Mukhang hindi gaanong gusto ng mga tao sa kumpanya si Mrs. Wow. Mag-organisa ng team building. Ipahayag na kailangan magkasundo ang lahat. Sige, Teka. Mga babaeng empleyado lang ang pwede. sige. Nag-ayos ng team building si President Wu, pero mga babae lang ang inimbita. Hindi kaya dahil kay Shen Nanchu to. Hindi naman siguro. Baka naman si President Wu, ayaw lang niyang si Director Leo, ay lumalapit sa ibang lalaki. Tama ka, Tara na. Shen Nanchu. Palalayasin talaga kita sa kumpanya. Ang ganda-ganda talaga ni Director Leo, pati pagkanta ang galing. Oo nga, Director Leo, yung pagbigkas mo sa English song, ang standard. Shen Nanchu, huwag kang nakaupo lang dyan, ikaw naman ang kumanta. Sabi nga ng presidente, dapat magkasundo tayo. Hindi ako marunong kumanta. Kahit hindi ka marunong kumanta, okay lang, maglaro na lang tayo. Truth or dare? Gusto nyo? Sige. Mas magkakasundo tayo sa laro. Ako na ang magsha-shuffle. Tingnan natin, sino kaya ang nakakuha ng dare? Director Leo, ano ba ang card mo? Hindi ko rin masyadong maintindihan, parang dare ito. Tingnan mo nga para sa akin. Halika nang nakapin mong contact sa WeChat. Grabe naman ang laro. Ang nakapin ni Director Leo ay si President Wu pala. Yung profile picture ni President Wu, pusa pala. Ang cute ng contrast. Tumawag ka, tumawag ka. Tumawag ka na. Ang kulit mo. Tumawag ka, tumawag ka, tumawag ka. Nakakainis ka talaga. Hindi naman siya tatawag kay Hushan, di ba? Hindi ba't si Boss Wu ay nasa meeting kasama ang European royalty? Siguro hindi niya narinig, tama ba? Pero sa chat history, si Director Leo lang ang nagme-message. Hindi man lang sumagot si Boss Wu. Magkasama naman kami palagi, ano pa ang ire-reply? Abala sa trabaho si Xian. Hindi nasagot ang tawag, normal lang yun, di ba? Kapag hindi nagtatrabaho si Hushan. Kasama naman niya ako, di ba? Shen Nanchu, anong eksena yan? Pinagdududahan mo ba ako? Wala akong ganun. Hindi to kasali, ako ang magde-deal. Ipakita na ninyo ang inyong mga baraha. Naku, bakit ito ang napunta sa akin? Shen Nanchu, bilisin mo. Akin na yan. Pareho lang nung kanina, halika ng top contact sa WeChat.
Shen Nanchu. Top contact mo sa WeChat. Baka naman matandang lalaki yan. Ayaw naming makipaglaro sa matanda. Wala akong top contact sa WeChat. Di yung una sa chat history mo. Top contact niya pala ay si Boss Wow. Ano? Imposible. Paano nangyari yun? Kailan pa kaya, itinap ni Husyan ang kanyang sarili? Shuang-shuang. Hoy, Nancho, tingnan mo, maganda ba ang hair clip ko? Maganda. Bibilhan din kita. Pareho tayo, mag-partner tayo. Kain na. Shuang-shuang. Ibababa ko na. Medyo bad trip si Xian. Close pala kayo. Madalas siyang tumatawag sa akin ng video call. Yung WeChat mo, yun pa rin ba? Hindi na, matagal nang wala yon. Bigay mo sa akin ang phone mo. Palitan na pala. Kaya pala all these years, di ka sumasagot sa mga mensahe ko. Shen Nanchu, ang kapal ng mukha mo. Si Boss Wo ay engaged kay Director Leo. Ang lakas ng loob mong lumapit kay Boss Wo. Kailan mo, in-add si Xian sa WeChat, ang kapal talaga ng mukha mo. Director Leo, huwag po kayong magalit. Sa tingin ko, nilinlang niya, si Madam Wo. Kaya binigay ni Madam Wo. Kayo at si Boss Wo ang para sa isa't isa. Ano ba siya? Director Liu. Paulit-ulit akong umuurong para sa'yo. Bakit ayaw mo akong tigilan? Tigilan ka. Hanggat nandito ka, sa harap ko, hindi kita titigilan. Director Leo. Tingnan mo, walang kahit anong mensahe sa chatbox na to. Sure ako, hindi siya. Pinapansin ni Boss Wo. Bitawan mo ako. Tumawag tayo kay Xian. Para makita niyang, wala siyang pakialam. Oo nga, baka si Boss Wo. Na-block na niya. Sige. Hello. Anong nangyari? Bakit si Sir Wo? Sagutin ang tawag ni Shen Nanchu, pero hindi sinasagot ang tawag ni Director Leo. Siyempre si Sir Wo yun. Kakatapos lang ng meeting. Magre-reply na sana kay Director Leo. Nang tumawag siya. No disconnect lang nang hindi sinasadya. Ganoon lang yun sigurado. Sir Wo. Gusto ni Shen Nancho na makipaghalikan sa'yo. Nasaan na siya? Bakit ikaw ang tumatawag? Nahihiya na siguro siya. Shen Nanchu, patay ka na. Kalimutan mo ng mang-akit kay Xian. Halatang halata naman, kung gaano kanya kinaiinis. Totoo nga, Sir Wo. Nang marinig niyang gusto ni Shen Nancho na makipaghalikan sa kanya, agad-agad niyang binaba ang telepono. Siguro nasusuka na siya. Ano na ang gagawin ngayon? Hindi sinasagot ni Sir Wo ang tawag niya. Kapag natalo sa Truth or Dare, may parusa. Si Director Liu, kanina lang. Hindi rin ba siya nabigo? Anong karapatan mo para ikumpara ang sarili mo sa akin? Kunin mo ang alak. 30 taong alak, swerte mo. Tigilan mo yan. Tumigil ka. Xian, anong ginagawa mo rito? Ano ba ang pinapasabi nila sa'yo? Sabihin mo sa akin ng harapan. Wala akong ginawa. Laro lang yon, Truth or Dare. Nako, talagang pumunta si Jiwo para halikan si Shen Nanchu. Ano ba? Ako naman talaga. Ang nag-text sa kanya. Xian, akala ko, hindi mo nakita. Ang kulit mo talaga. Bakit ka pa pumunta rito? Hindi mo ba sinabing puro babae lang? Ang pwedeng sumama sa team building. Ginaganyan ka na nila. Ayaw mo pang aminin kung sino ka talaga. Ang galing mo talaga, Shen Nanchu. Anong iyak-iyak? Galit na si Jiwo. Mabibigyan ng leksyon si Shen Nancho nito. Xian, huwag kang magalit. Okay, naglalaro lang naman lahat. Si Shen Nancho, hindi naman siya. Maglalakas loob na mag-isip ng masama tungkol sa'yo. Sino ba ang nagpahintulot sa'yo na magsalita? Shen Nanchu, kung hindi ka pa magsasalita. Talunan ka na. Ano bang sasabihin ko? Dare.
Pero hindi naman talaga kita pwedeng halikan. Sir Fu, sa harap ng maraming tao. Hindi maganda ito. Shen Nanchu. Naglakas loob kang itulak ako. Nako, ano ba yan? Talagang dumating si Sir Wu para hanapin si Shen Nanchu. Pero si Director Liu ang kanyang nobya. Tama na. Shiyan, alam kong nasa iyo pa rin. Galit sa akin, di ba? Ako yung hindi nakilala ang iyong ina noon. Kasalanan ko ito, pero humingi na ako ng paumanhin. Hindi mo kailangang sa harap ng maraming tao. Ipahiya ako. Away lang pala ng magkasintahan. Sinasadya lang ni Sir Wo na galitin si Director Leo. Shen Nanchu, ano sa palagay mo? Sir Hu, sa harap ng publiko, hindi talaga ito maganda. Sa puntong ito, hindi ka pa rin ba handa sabihin ang ating relasyon? CJ, hindi ba't naglalaro kayo ng laro? Isama mo ako, bigyan mo ako ng karta. Sige. Sir Wu, kumuha lang po kayo ng isa. Basahin mo. Sige. Sabi dito, ang makakuha ng card na ito. Magpapatulong sa isang tao na naroon. Magbigay ng komento sa kanya. Shen Nanchu, ikaw ang magsabi. Shen Nanchu. Ikaw ang magsalita. Ako, Mahirap ba? Bilis! Si Jiwo ang nagsabi na magsalita ka. Hu, maalalahanin kayo sa mga empleyado. Marami kayong binibigay na bakasyon. Isa kayong mabuting boss. Paano naman bilang kapareha? Shiyan. Hindi ko alam. Dapat mong malaman. Bilang kapareha, dapat perpekto kayo. Dapat perpekto kayo. Pero masyado kayong mataas ang lipad. Hindi ko kayang pangarapin. Shen Nanchu. Ang galing mong magtago ng lihim. Shiyan. Ngayon, sa harap ng maraming tao, pinahiya mo ako. Hindi ba dapat magbigay ka ng paliwanag sa akin? Liu Wanru, malinaw kong sinasabi sa'yo. Isa ka lang pantakip para kay Lolo. Isang pantakip sa mga nakaraang taon. Binigyan na kita ng sapat na katanyagan at kayamanan. Huwag ka nang humiling pa ng iba. Shiyan, kailangan kong ipaunawa sa iyo, ipaintindi sa iyo, hindi siya karapat-dapat para sa iyo. Hello, J.K. Fu. Ano? Alam ko na, pupunta na ako agad. Huwag na, palaging mahiyain yan. Ako ang nagpahirap sa kanya. Nagalit na kaya talaga siya? Kumusta na ang nanay ko? Naagapan na. Pero hindi maganda ang kalagayan ng nanay mo. Kailangan agad ng bagong gamot at kagamitan mula sa ibang bansa. Naghihintay pa ako ng approval mula sa ospital. MS, Shen, si Dr. Fu ay itinuturing ng nanay mo. Parang sariling nanay niya. Dapat mong malaman, ang bagong gamot at kagamitang ito ay napakamahal sa ibang bansa. Hindi maaaring gumastos ang ospital ng ganito kalaki para sa isang pasyente lang. Fu, maraming salamat talaga. Hindi ko na alam kung paano ka pababayaran. Walang anuman, matagal na tayong magkaklase. Natural lang na tulungan kita. MS, Shen, anong babayaran? Alam ng lahat ng doktor sa departamento na may gusto si Dr. Fu sa inyo. Basta't kayo maging magkasama, ayos na yun. Para sa inyo, siya naging doktor. Tama na. Asikasuhin mo na ang trabaho mo. Fu, okay lang. Alam kong nagbibiro lang siya. Hindi ko yan papansinin. Nanchuo. Hindi ako nagbibiro. Kaya pala nagmamadali kang pumunta rito. May nagpapahayag pala ng pag-ibig. Wow, Shiyan, pagdating mo pa lang dito, nagwawala ka na agad? Wala si Nancho na utang sa'yo. Paano mo nalaman kung may utang siya sa akin o wala? Nang umalis ka ng bansa, bigla ka na lang nawala. 10 taon kang nawala. Tapos ngayon, pag uwi mo, parang asong ulol. Sinisigawan mo siya. Anong karapatan mo? Wala akong karapatan. Kasal na kami. Sa tingin mo, may karapatan ba ako? Nancho. Totoo ba ito? Shen Nanchu, magsalita ka. Fu, kasal na kami ni Xian. Pinilit ka ba niya? Hindi niya alam. Fu Ming, tumigil ka na. Shen Nanchu, mayroon pa bang sikreto sa inyong dalawa na hindi ko alam? Huwag. Ma, Anong nangyari?
Ma. Phew. Ano ba talaga ang nangyari? Kanina pa sinabi na na-save na siya, hindi ba? Ang kalagayan ni tita ay hindi talaga maganda. Tinipon ko ang mga eksperto sa buong bansa para sa konsultasyon. Bilisin mo, mauna na po muna kayong dalawa sa labas, salamat. Kasalanan ko lahat ito. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana nasaktan ang nanay ko. Tama na, ano nang pinag-iyakan mo? Nandito naman ako. Xian. Tulungan mo ako. Bilhin ang pribadong ospital sa East Suburb. Ipatawag ang mga eksperto mula sa buong mundo para magkonsulta. Isa pa, ilipat dito ang pinakamahusay na gamot at kagamitan mula sa buong mundo. Shen Nanchu, ngayon ang utang mo sa akin. Hindi mo mababayaran sa buong buhay mo. Ano nang ginagawa mo dyan nakaupo? Gusto mo ba talagang umupo ng ganyan? Nanchu, Dr. Phew. Ma, bakit ka nandito? Anak ko. Kanina ko lang nalaman kay Xian. Nahinimete ka, wala namang nanay sa tabi mo. Kawawa ka naman. Halika, Mother's Love Special, nilagang mansanas at red dates, pampalakas ng dugo. Pag kinain mo to, lakas-lakas ka na, pang France na ang lakad. Okay lang ako. Kanina lang, medyo mababa lang ang presyon. Alam mo palang mababa ang presyon mo? Mababang presyon, anemia, malnutrisyon. Anong panahon na? Parang galing ka pa sa squatters area. Hindi ko alam kung paano ka inaalagaan ng asawa mo. Si Nanchu at Xian, hindi pa gaanong katagal mula nang ikasal. Ikaw naman, itong daw ay nag-alaga kay Nanchu ng mahigit 10 taon. Nakaklase mong doktor, paano mo siya inalagaan? Kulang na nga sa nutrisyon. Ma, sarili kong problema ito. Walang kinalaman si Phew. Huwag mo siyang sisihin. Phew, kumusta na ang nanay ko? At si Xian, nasaan siya? Bakit ikaw ang nandito? Nasa labas ng emergency room si Xian. Siya ang nagpatawag sa akin para alagaan ka. 5 minuto ka ng gising, saka mo lang ako naalala. Nasa labas ka pala kanina. Elenan, Anak, bakit ka nakikinig sa labas? Kung gusto mong malaman, kung mahalaga ka sa asawa mo, diretsuhin mo na lang siya. nasa labas lang ako para mag-reply ng mensahe. Xian, kumusta na ang nanay ko? Huwag kang mag-alala, nabigyan na siya ng pinakabagong gamot at kagamitan. Naniniwala ako na hindi magtatagal at magigising na siya. Salamat. Tiningnan ko ang mga record ng ospital. Sa mga nakaraang taon, ikaw ang laging nagbabayad para sa nanay ni Nanchu. May 5 milyon sa card na ito. Wala kaming utang na loob sa'yo. Hindi pera ang dahilan ko sa pagtulong sa kanya. Wala sa isip ko ang 5 milyon. Kailangan mong tanggapin. Ayaw na ayaw ni Nanchu na may utang na loob sa iba. Nanchu, kahit hindi ko kayang, bilhin ang buong ospital. Hindi ako susuko. Dr. Fu, bakit ka libre ngayon? Pinapanta mo ako rito. Tungkol sa kasal ni Nanchu at Wu Xian. Alam ko na. Alam mo na pala, ito pala ang dahilan kung bakit mo ako pinapanta. Si Wu Xian ay nawala ng 10 taon. Si Nanchu dahil sa kanya, napakaraming hirap ang dinanas. Isipin mo, sayang para kay Nanchu. Pero ikinasal na sila, mas mabuting kalimutan mo na ang puso mo. Ano naman kung ikinasal na sila? Pwede naman silang maghiwalay, di ba? Ha? Ito. Hindi maganda yata. Alam mo, hindi siya magiging mabuti kay Nanchu. Sana matulungan mo ako. Sa mga nakaraang taon, napakaraming hirap ang dinanas ni Nanchu. Ikaw ang laging tumutulong sa kanya. Sige. Naniniwala ako na ikaw kay Nanchu ay tunay ang pagmamahal. Tutulungan kita ngayon. Nanchu, buksan mo ang pinto. Ngayon, mukha nang may babaeng may-ari ng bahay. Ikaw, Pasensya na. Instinct ko lang yon. Mabuti nga yung instinct, gusto ni Xian. Pahinga ka muna, ako na ang maghiwa nito. ikaw ang maghiwa. Tingnan natin. Okay lang. Ganyan talaga kapag baguhan, first time.
Gusto ko pa namang ipatikim kay Xian. Narinig ko, gagawa ka ng masarap para sa akin. Mali ang narinig mo. Xian, gusto kong sabihin sa'yo. Ikaw na lang ang matutong magluto sa susunod. Hindi talaga ako marunong magluto. Mga pagkain na hindi masarap lang ang kaya kong gawin. Mukhang kailangan ko talaga. Matutong magluto sa hinaharap. Ako na ang maghugas ng pinggan. Nakakainis naman ang tamis. Nagpaplano na ng buhay pagkatapos ng kasal. Dati, ang alam mo lang gawin, ay yung mga hindi masarap na pagkain. Ngayon, ang galing mo na maghiwa. Ang galing mong maghiwa ng gulay, Nancho. Yung batang si Xian, sinabi pang hindi ka marunong magluto. Hindi magaling maghiwa. Masasanay din yan sa pagpractice. Hindi pwedeng hindi tayo tumanda. Pwede namang hindi ka magpaka-grown up. Dito sa nanay mo, hindi mo na kailangang magpaka-grown up. Anak, halika. Pinakuluan ko itong sabaw para sa'yo, pampalakas. Salamat, Ma. Walang anuman sa pamilya natin. Kapag gumaling na ang nanay mo, magkakasama tayong kumain. Mas masaya pa. Tiningnan ko ang mga record sa ospital. Ang katawan ng nanay mo, puro paso at mga pasa. Ikaw rin, may mga paso. Ano ba talaga ang nangyari? Inaasahan ko na talagang magtatanong siya. Xian, kung malalaman mo ang buong katotohanan tungkol sa akin, magiging ganito pa rin kaya tayo? Tumitigil ka na naman sa pagsasalita. Pasensya ka na. Okay lang kahit hindi ka magsalita. Ako na ang bahalang mag-imbestiga. Ay, itong bata, kapag tungkol sa'yo ang usapan, nagiging emosyonal agad siya. Huwag mo na siyang pansinin kung ayaw niyang kumain. Hayaan mo siya. Kasalanan ko ito. Ako na ang hahanap sa kanya para humingi ng tawad. Mabait na bata, kung may dahilan ka at ayaw mong sabihin. Basta't alam mo lang, palagi akong nasa likod mo. Kumain ka, halika. Itong si Xian, napaka-immature talaga. Sasabihan ko siya ng mas madalas sa susunod. Ano ba yun? Bakit kailangang hintayin pang kumain bago sabihin? Hindi ba niya alam na mahina ang katawan ng manugang ko? Ay, ano ba yan? Ako na ang bahala. Talaga namang si Wo Xian. 2 tao lang. Wala man lang katulong. 2 tao lang. Nagtitipid pa ba siya? Akala ko nga, ako ang maglilinis dito. Hoy, shuang-shuang. Sige, okay, pupunta na ako dyan. Ma, may kailangan ang kaibigan ko, lalabas kami. Aalis na po ako. Ipapasundo kita sa driver. Hindi na po kailangan, Ma. Maglilibot lang naman kami, sa mall. Nandito ang 5 milyon sa card na ito. Dalhin mo, gamitin mo pang libre sa kanila. Hindi na po, Ma, salamat. Itago niyo po itong card. Aalis na po ako. Napakamatipid ng manugang ko. Kahit 5 milyon lang ito, iniisip pa niyang tipirin ako. Hindi ko alam kung anong swerte ang meron itong si Wo Xian. Okay ka lang ba, shuang-shuang? Buti na lang tumawag ka sa akin. Kung hindi ko talaga alam kung paano makisama sa nanay ni Xian. Nancho, nandito ka na pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nandito rin si Fuming? Oo nga, sabi ni Fuming, gusto na gusto mo ang mga cake dito sa dessert shop na to. Kaya tinawag kita. Kanina, nabanggit mo yung nanay ni Xian. Anong nangyari? Hindi ba siya mabuti sa'yo? Baka nalaman ng biyenan mo yung nangyari sa'yo noon at pinapahirapan ka niya? Alam ko na, ang pinakamahirap talagang ayusin sa mundo ay ang relasyon ng biyenan at manugang. Nancho, sabihin ko sa'yo, ang hindi pagkakasundo ng biyenan at manugang ay dahil walang kwenta ang lalaki. Mas maaga mong iwanan si Wo Xian at piliin mo na lang si Fuming. Boss Wo. Sa record si Mrs. may 4 na taon na walang laman. Ayon sa aming investigasyon, ng araw na kayo ni Mrs. ay naghiwalay, nasunog ang bahay ng pamilya ni Mrs. na mayapa ang kanyang stepfather. At ang nanay ni Mrs. ay na-hospital din ng araw na iyon pagkatapos makipagkita sa Mrs. ng lolo ninyo na wala na si Mrs. mula noon. Ano? Naaawa ka na, no? Sinungitan mo pa si Mrs. Ito yung dessert shop na paborito ni Mrs. Sa tingin ko kung ikaw mismo ang bibili at magbibigay kay Mrs. Baka matahimik ang galit niya at patawarin ka na. Kanina, ako ang may mali. Bibili ako ng cake para sa'yo. Mamaya na ako uwi. Sinadya kitang yayain dito para sabihin sa'yo. Pagkatapos kong pag-isipan, mas maaasahan pa rin si Fuming. Siguradong hindi ka niya pahihirapan sa biyenan mo. Si Fuming na naman. Nagkakamali kayong lahat. Mabait sa akin ang nanay ni Xian. Mabait din sa akin si Xian. Shuang-shuang. Hindi ko alam na ang dahilan kung bakit mo ako inimbita dito ay para ipagtagpo kami ni Fuming. Pero ngayong nandito na ako, hayaan mong ilinaw ko na ang lahat.
Fuming, salamat sa lahat ng tulong mo sa akin sa mga nakaraang taon. Pero maging noon pang 10 taon ang nakalipas. O hanggang ngayon, si Shen lang ang nasa puso ko. Shen Nanchu, alam kong hindi ka nagbago. Nancho, Talagang nagpapasalamat ako sa'yo sa lahat ng mga taon sa pag-aalaga mo sa akin at sa nanay ko. Kung wala ka, hindi sana makakakuha ang nanay ko ng napakagandang paggamot. Nancho. Alam mo, hindi pa sa salamat ang gusto ko. Hayaan mo munang matapos ko. Nagpapasalamat ako ng lubos sa'yo, pero hindi ko pwedeng dahil sa pasasalamat. Habang may ibang tao, sa puso ko, ay makipag-isa sa'yo. Hindi patas yon sa'yo. Dapat kang makipag-isa sa isang tao, buong puso't kaluluwa, sa isang tao lang umiibig. At hindi ako ang taong yon. Shuang-shuang, nais ko pa ring hilingin sa'yo, na huwag mo nang gawin ang mga walang saysay na bagay na ito. Salamat sa inyong dalawa sa pag-anyaya sa akin ng panghimagas. Pero kakakausap lang sa akin ni Shen, bibili na raw siya ng cake para sa akin. Kaya, hindi na ako kakain. Kayo na lang. Nancho. Alam ko na. Pauwi na ako, mamaya na lang. Xian, anong ginagawa mo dito? Siyempre, bibili ako ng cake para sa asawa ko. Naalala mo pa ba? Paborito kong pagkain ang mango cake. Ang dami kong naalala. At nagtatanim ka pa rin ng galit. Naalala mo pa ba noon ang ako ang class monitor na nagbabantay sa klase? Palagi kang nahuhuli, nakikiusap ka sa akin na huwag kitang isulat sa listahan. Dito na tayo huminto. Sino bang naghahatid sa trabaho na ganito kalayo ang pinapara? Napakamahal ng sasakyan mo. Baka masyadong mapansin. Hanggang kailan mo itatago sa ibang tao na ikakasal ka na? Xian, hindi ko maaaring malaman ng iba na ang asawa mo ay isang taong may bahid sa pangalan. Wala pa akong nagagawang kapansin-pansin sa kumpanya. Paano kung malaman nila? Natatakot akong pag-usapan ako. Sino ang maglakas loob magsismis tungkol sa asawa ng presidente ng kumpanya? Pero hindi mo mapipigilan ang mga chismis sa likod mo. Alam kong wala sa isip mo yan. Pero nasa isip ko. CJ, pero huwag mo akong patagalin ng sobra. Shen Nanchu. Shen Nanchu. Director Liu. Bakit ka? Galing sa kotse ni Xian. Ang kapal ng mukha mo. Director Liu. Personal na bagay ko yan. Talagang wala ng batas. Isang kabit ng ahas na sabihin sa harap ng tunay na asawa na personal na bagay. Nagmamalaki ka lang dahil may konting respeto pa sa'yo si Xian, kaya araw-araw kang nakakapit. Sasabihin ko sa'yo, isang tulad mo na, isang mangmang na hindi man lang nakapagkolehiyo. Hinding-hindi ka papapasukin sa pamilya. Mga lalaki, lahat sila may hilig maglaro kapag sawa na siya sa'yo. Pipiliin pa rin niyang pakasalan ng katulad ko, ang kapantay niya. Hinding-hindi mo mapapalitan ang pwesto ko sa pamilya Wu. Nakatapos din. Uwi na ako. Tandang-tanda ko, isinara ko to nang umalis ako. Shen Nanchu. Bukas ng umaga, guguluhin ko ang buhay mo.
Bakit ang tagal mong nag-overtime? Pasensya na at naghintay ka. Gusto ko kasing magkaroon ng magandang resulta, kaya nag-aaral ako. Mukhang gusto niyang magtagumpay agad. Para masabi niya sa lahat kung sino talaga ako. Noong nag-aral ka dati, humingi ka pa ng tulong sa akin. Ngayon, hindi na. Pwede ba? Nag-aaral ako ngayon tungkol sa computer para matulungan ko ang text department na makuha ang proyekto. Mahirap magsimula ulit sa computer. Baka gusto mong mag-iba na lang. Hindi naman ako nagsisimula sa wala, may alam na ako dati. Nag-aral ka rin pala niyan. Na pala, matatalino ka naman talaga. Itong proyekto ay isa sa mga pangunahing proyekto ng kumpanya, at ngayon, may malaking pagkakamali na nangyari. Ang buong career ko, mukhang kasama na ang buong career ko sa kapalaran nito. Sir He, anong nangyari? Bakit parang nagpapanik kayong lahat? Kagabi, nangyari sa kumpanya ang isang malaking insidente ng pagtanggap ng mga lihim na impormasyon. Ngayon, ang buong sistema ng kumpanya ay inaatake. Lahat ng data ay nabura, hindi na maibabalik. Malamang, kaming mga taong may kinalaman ay mapapalayas na sa trabaho. Ano? Sino nagsabing lahat ng may kinalaman ay mapapalayas? Ang mga data na nalik ay responsibilidad ni Shen Nanchu. Sa dami ng impormasyong iyon, siya lang ang pwedeng may gawa nun. Siya lang ang dapat tanggalin. Tama, tama. Paano ko ilalik ang sarili kong proyekto? Titingnan ko muna. Shen Nancho, hindi na dapat kita tinanggap sa trabaho. Ngayon, nadamay pa kaming lahat. Tingnan natin kung ano ang mahahanap mo sa pagsusuri mo. Hindi naman ganoon kalala. Maibabalik pa ito. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ni hindi ka nga nakapag-kolehiyo. Anong alam mo? Kung wala pang 12 oras, maaari itong maibalik. Tiningnan ko. Nasira ang data kagabi. Alas 9:30. May 40 minuto pa. Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang kaya mong ayusin ito? Inaayos ko ang butas sa sistema, basta't bago mag-alas 9:30. Ngayong umaga, maibalik ang lahat ng data, at ma-encrypt, maiiwasan ang pagkalugi. Magpanggap ka pa, ipagpatuloy mo lang. Ni hindi ka nga nakapag-kolehiyo. Paano ka makakaintindi ng computer? Tama. Noong nasa bilangguan ako, upang hindi ako mapariwara, doon ako nag-aral ng computer. Shen Nancho, huwag kang magpakapilyo ngayon. Tiyak na hindi maibabalik ni Shen Nancho. Sakto, ito ang pagkakataon. Hayaan mo siyang subukan. Pero kung hindi mo maibalik, hindi lang ikaw ang aalis. Babayaran mo pa ang lahat ng pagkalugi ng kumpanya. Ang galing talaga ni Director Leo. Huwag kang mag-alala, tiyak kong maaayos ko ang butas. Shen Nancho, 1 minuto na lang, alas 9:30 na. Ang pagkalugi ng kumpanya sa pagkakataong ito ay umaabot sa 500 milyon. Sa buong buhay mo, mabibigatan ka sa utang na ganyan kalaki. Sulit na rin. Shen Nancho, maghanda kang makulong. Tapos na. Anong nangyari? Ibig sabihin, hindi lang ako nagtagumpay na pigilan ang pag-atake sa ating system na ibalik ko rin ang lahat ng data ng kumpanya at na-encrypt na ito para protektado. Kaya ngayon, lahat tayo, hindi na dapat mag-alala na matanggal sa trabaho. Nagpe-perform ka lang yan, di ba? Di ka ba nakapag-kolehiyo? Kahit hindi ako, computer science graduate, alam kong, ang ganong kalaking trabaho, ay hindi mo kayang gawin mag-isa. Tama. Baka naman may peke kang website na pinapakita sa amin. Hindi peke yan. Totoo yan. Ayon sa system ng kumpanya, naayos na ang vulnerability, na-encrypt na ang data. Talaga bang may kakayahan siya? Ayaw kong maniwala na si Shen Nancho ang gumawa. Kung ganun kagaling, bakit di siya pumasok sa IT department? Tiyak na may tumulong sa kanya, mula sa IT department. Ang mga pag-atake at pagdepensa sa system online ay nag-iiwan ng bakas kahit puntahan ninyo ang IT department para magtanong. Kaya nilang patunayan na ako ang pumigil sa hacker. Ako ang nag-ayos ng butas sa system. Ikaw. Totoo, ikaw ang nag-organisa ng atake. Tama, dahil ikaw ang Samira. Ikaw ang gumawa ng eksena.
Hulihin siya. Hulihin siya. Ako, Lolo Wu, dapat mong parusahan ng husto ang taksil na nagdulot ng malaking pinsala sa kumpanya. Ginoong Hu, wala po akong ginawa. Nagkakamali kayo sa akin. Nagkakamali? Napatunayan na ng mga tao ko na nasira ang data sa computer mo. Kung hindi ikaw, sino pa? Ako. Talagang hindi ako. Paano ko naman? Ilalabas ang mga sekreto ng kumpanya? Nahanap ko na ang address ng hacker. Kapag nahuli natin siya, mapapatunayan kong malinis ako. Lolo Wu, huwag kang makinig sa kung ano-anong sinasabi ng babaeng to. Sa tingin ko, kasabwat niya ang hacker. Huwag kang mag-alala, Wanru. Sa edad kong ito, ano pa ba ang hindi ko nakita? Ang maliit na trick na yan. Hindi ako madadala. Hindi ko ginawa. Talagang hindi ko ginawa. Ginoong Hu. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan. Si Cheyenne, naniniwala rin ba siyang ako ang may gawa? Nakapalagay pa ng mukha mong banggitin si Xian? Ilang taon na ang nakalipas. Bakit hindi ka nalang tumigil sa bahay? Dalhin niyo siya. Bitawan siya. Pigilan mo yan. Bitawan mo. Xian, Kumusta ka? Nasaktan ka ba? hindi, Xian. Talagang wala akong kinalaman sa data ng kumpanya. Huwag kang mag-alala. Alam kong hindi ikaw ang may gawa. Xian, ikaw ay nabighani na ng babaeng ito. Dahil sa babaeng ito, mawawasak ang negosyo ng pamilya Wu. Nang malocate ni Nanchu, ang hacker, ipinadala na niya agad sa akin ang e-address. Nahuli ko na ang tao. Baka gusto mong pakinggan ng personal. Ang sasabihin ng hacker. Dalhin niyo rito ang tao. Hindi ko talaga sinasadya. Huwag niyo akong aipakulong. May nag-utos sa akin. Sabihin mo kung sino ang nag-utos. MS, Leo, tulungan niyo po ako. Ginawa ko lang naman ang iniutos niyo sa akin. Wanru. Hindi ko talaga siya kilala. Leo Wanru, hindi ganyan ang sinabi mo noon. Ikaw ang nagbigay sa akin ng 500,000 para maghanap ng butas at atakihin ang sistema. Tumahimik ka. Wala akong sinabi. Ngayon, hindi mo na aminin. Gusto mo akong iwanang mag-isa at itulak palabas, di ba? Pero ikaw mismo ang nagsabi sa akin na ang iyong nobyo ay ang presidente ng Wu Corporation. Sinigurado mong walang magiging problema. Tumahimik ka. Hindi ko yan sinabi. Kayong dalawa. Bakit hindi nyo pa siya ilabas? Liu Wanru, hanggang ngayon, may masasabi ka pa ba? Lolo Wu, kailangan ninyong maniwala sa akin. Lolo, pakiusap, huwag na kayong makialam sa kumpanya at sa aking personal na buhay. Para naman sa kabutihan mo ang lahat ng ito. Unahin muna nating ayusin si Liu Wanru. Baka isipin ng iba na hindi kayo nagkakasundo ni Lolo. Mabuti na lang at naisip mo yon. Ilabas si Liu Wanru. Lolo, kailangan nyo akong iligtas. Tinutulungan ko lang kayo. Huwag kang mag-alala. Ang Hu Corporation ngayon ay ako ang may kontrol. Dalhin muna siya sa presinto. Tungkol sa iyo. Hindi ko papayagan yan. Nadalhin siya sa presinto. Sa loob ng 30 minuto, babagsak ang Liu Corporation. Xian. Magkasama tayong lumaki. Paano mo nagawa yun sa akin? Palagi mong ginagamit ang posisyon mo bilang anak ng may-ari ng Liu Corporation. Para mang-api ng mahihina. Kahit ikulong ka ngayon, ang pamilya mo, sa tulong ng koneksyon nila, makakapagpalaya pa rin sa'yo. Kaya mas mabuti ngayon pa lang, diretsong aksyonan na natin para mawala na ang buong pamilya Liu. Xian. Sobra na yan. Ang gusto kong maging apo ko, si Wanru lang. Si Shen Nancho. Hinding-hindi siya papapasukin sa pamilya Wu. Boss, gumising na ang ina ng iyong asawa. Lolo, payo ko sa'yo, huwag mo nang ipagpatuloy ang pagtatanggol kay Wanru at pagtulong sa kanyang mga kalokohan. Sinabi ko na, ang Hu Group, ako na ang may kontrol ngayon. At ang pag-aasawa ko, ako rin ang masusunod. May iba pang mahalagang bagay na kailangan asikasuhin ni Nanchu at ako. Kaya hindi na kami sasama sa inyo para mag-aksaya ng oras. Nanchu. Nanay, gising ka na. Akala ko sa buong buhay ko, hindi ko na maririnig ang boses mo, ma. Huwag kang umiyak, anak. Narito ang iyong ina. Ang dami mong pinagdaanan sa mga nakaraang taon. Tingnan mo, pamayat ka. Hindi.
Ma, mabuti ang pagkain ko. Mabuti ang tulog ko. Basta't magising ka lang. Hindi ko iyon pagsisikapan. Ma, ipapakilala ko sa iyo ang isang tao. Siya si Husyan. Ma, Biglaan naman ito. Ikaw ba ang kaklase ni Nanchu noong high school? Wow, Shiyan. Kanina. Tinawag mo akong ma. Ma, kasal na po kami ni Nanchu. Hindi lang po kami nakapagpakasal. Sakto at gising na kayo, maaari na po kayong tumulong sa amin na pumili ng magandang araw. Huwag po kayong mag-alala. Ako po ay gagamitin ang aking buhay bilang garantiya na magiging mabuti ako kay Nanchu. Shiyan, masyado kang mabait. Kahit na ganito ang trato ko sa iyo noon. Mabuti ka pa rin sa akin at sa nanay ko. Shiyan. Kami ni Nanchu, may ilang bagay na gusto naming pag-usapan ng sarilinan. Tingnan mo. Ah, sige, pupunta muna ako sa direktor para pag-usapan ang susunod mong treatment plan. Pupunta muna ako sa opisina ng direktor. Nanchu. Sabihin mo sa nanay mo ang totoo. Alam ba ni Shiyan na nakakulong ka? Inay, paano mo nalaman? Naririnig ko ang lahat. Kahit hindi kita nakikita, narinig ko ang mga ikinwento mo. Kahit hindi ko gaanong maalala. Iyon ang pinakamahirap mong panahon. Naalala pa rin ng nanay mo. Inay, pasensya na sayo. Nakakahiya ako sayo. Anak. Dahil pinoprotektahan mo ang nanay mo. Kaya nangyari iyon. Nagpapasalamat pa nga ako sayo. Paano ka magiging kaiya-hiya? Pero si Shiyan, matatanggap kaya niya? Hindi pa niya alam ang bagay na ito. At ayaw ko rin namang ang karanasan kong ito. Ang maging bahid sa buhay niya. Pero hindi mo may tatago ang katotohanan. Maghihiwalay na kami agad, inay. Napakabuti niyang tao. Hindi dapat siya magkaroon ng asawang nakakulong. Pero simula pagkabata, gusto mo na siya. Anong silbi ng pagiging gusto? Inay. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Anong kailangan mo? Abala ako. Walang oras para sa'yo. Kung talagang iniisip mong pag-aaksaya ng oras ito, hindi ka sana pumunta, Fu Ming. Sa ngayon, pareho ang target nating dalawa. Magsama tayo. Akin si Shiyan. Sa'yo si Shen Nanchu. Masaya tayong lahat, di ba? Anong balak mo? Maraming salamat sa impormasyong ibinigay mo ngayon. Mabuting pakikipagtulungan. Binigyan kita ng impormasyon para hiwalayan nila ang isa't isa. Kung saktan mo si Nancho, hindi kita patatawarin. Akala mo talaga, Romeo ka. Sa oras na iyon, wala ka nang magagawa. Ma. Nanchu, tapos na ang oras ng pagdalaw. Ma. Mahina pa ang katawan mo ngayon. Hindi pinapayagan ng ospital ang matagal na pagdalaw. Bukas na lang ulit ako dadalaw. Huwag kang mag-alala, malapit ka nang makalabas. Sige. Umalis na kayo. Ingatan ninyo ang sarili ninyo. Huwag kang mag-alala, Ma. Shian. May gusto akong ibigay sa'yo. Ano? Ito. Ito, ako mismo ang gumawa. Hindi ko lang alam kung magugustuhan mo. Gustong gusto ko. Maganda ba? Maganda. Shian, salamat sa'yo. Dahil sa paghahanap mo ng pinakamahusay na medical team para kay Mama. Binigyan mo ako ng scarf. Bilang pasasalamat lang ba dahil binili ko ang ospital at nailigtas ang nanay mo?
Sa totoo lang, itong scarf na ito, matagal na akong nagsimulang maghabi nito. Pero kahapon lang ito natapos. Talagang balak ko na ibigay ito sa'yo ngayon. Kailan yung matagal na? Mula noong tayo ay kumuha ng marriage certificate. Ako'y nagsimulang maghabi. Sakto ngayon, gising na rin si nanay. Sa tingin mo, ito rin ay tadhana? Eh si Fuming. Tumulong din siya sa'yo. Binigyan mo rin siya. Wala. Paano ko naman ibibigay sa kanya ang ganitong bagay para magdulot ng pagkakamali sa kanya? Eh hindi ka ba natatakot sa akin na magkamali ng iniisip? Nagpapasalamat lang ako. Kanina mo sinabing hindi ganap. Sandali pa, gabi na. Ako'y maliligo at matutulog na. Boss Wo, ngayong umaga, alas 10, may meeting kayo. Boss Wo, ikaw, bakit ka nakasuot ng scarf? Itong scarf na ito. Ginawa ito ng asawa ko para sa akin. Kanina mo sinabi na may meeting ka ng alas 10, di ba? Ipaalam mo sa kanila. Magkikita-kita tayo pagkalipas ng 5 minuto. Sige. Pansinin ng lahat ng departamento. Pagkalipas ng 5 minuto, pumunta kayong lahat sa conference room para sa meeting. Ang pinakamahalaga, kailangan purihin ninyong lahat. Ang scarf ni Sir Wo. Ang scarf ni Sir Wo ngayong araw. Mukhang maganda talaga. Ito bang scarf? Pinilit akong gawa ng scarf ng asawa ko. Sabi niya malamig daw at baka maginaw ako. Ha, gawa pala ng asawa ni Sir Wo. Ang galing ng gawa ng asawa mo. Siya nga. Ayaw ko sanang pag-aksayahang gumawa. Pero pinilit niya talaga. Sabi niya malamig daw, kaya kailangang magsuot. Scarf na gawa mismo ng asawa ko. Hindi ko naman maaaring tanggihan ang kanyang hangarin, di ba? Bakit hindi kayo nakascarf? Hindi kayo ginawa ng scarf ng mga nobya ninyo? Sir Wo, alam mo naman. Wala silang nobyo. Nakakalungkot naman talaga yon. Hindi nila mararanasan ang kaligayahang magsuot ng scarf na gawa mismo ng minamahal. Mag-reserve ka ng isang restaurant para sa gabi. Dapat iyong may romantikong atmosfera. Angkop para sa mga nagde-date. Sige, Sir Wo. Talagang iba ang lalaking. Pagkatapos ng ikinasal. Bakit biglang ang formal mo ngayon? Kasi mayroon akong sorpresa para sa iyo ngayon. Natatandaan kong gusto mo ang kulay pula. Ito ay espesyal kong pinili para sa iyo. Isang kolyeng ruby, bagay na bagay sa kutis mo. Napakamahal naman ng regalong ito. Nanchu, sa buong Nanching ngayon, wala nang mas mayaman kaysa sa akin. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Hindi mo naiintindihan. Ang ibig kong sabihin ay, kung gusto mo ang pera, ako lang ang maaari mong makasama. Kung gusto mo ako pa rin lang ang maaari mong makasama. Xian, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Kung malaman mo ang nakaraan ko, bawiin mo rin ang mga ito. Napakamahal talaga ng regalong ito. Hindi ko ito matatanggap. Ang binalot mo sa akin, mahalaga rin yon. Ito. Ituring mo na lang nakapalit ng regalo mo. Tanggapin mo muna. Kapag aalis na ako sa dakong huli, saka ko na lang ibalik sa kanya. Sige na nga. Nasa labas. CJ, pag uwi na lang natin, sisingilin ko iyon. Maganda ba? Ang ganda-ganda. Kain ka na. Ito lahat yung mga ulam na paborito mo dati.
Pakiramdam ko, si Shen Nancho, ang mas malamang na, magiging asawa ng presidente. Tingnan mo, ipinagtatanggol siya ni Boss Wow, may gusto talaga yun sa kanya. Baka naman, maling tao ang pinag-initan natin, baka maghayganti siya sa atin. Sa tingin ko, hindi naman. Noon pa, sinabi na ni Lolo Wow, na si Director Leo, ang tunay na napupusuan niyang manugang. Tama ka. Kumusta? Sariwang tomato sauce, at bagong lagay na pandikit, masarap sa kamay, di ba? Grabe naman kayo, bakit niyo ako ginaganito? Siyempre, dahil siguradong matatalo ka. Shen Nanchu. Alam ko na ang sikreto mo. Pinapayuhan kitang tumawag ka na ngayon, at linawin mo kay Xian. Kung hindi, ibubunyag ko ang sikreto mo, sa publiko. Direktor Leo, anong sikreto iyon? Sabihin mo sa amin. Oo nga, kung sasabihin ko ba o hindi, nakadepende yan kay Shen Nanchu. Nakakakuryosidad naman. Saan ka nang galing noong mga taong walang laman ang file mo? Saan ka noon? Binibigyan kita ng 3 minuto. Tumawag ka na kay Xian ngayon, at linawin mo, para mawala na ang pag-asa niya. Kung hindi, sasabihin ko ang sikreto mo. Sa huli, hindi maitatago ang katotohanan. Dapat na akong magdesisyon. Bilisan mo. Hindi mo ba naririnig? Bilisan mo. Xian. Hiwalayan na natin. Hindi ako sang-ayon. Shen Nanchu. Hindi ko papayagang makipaghiwalay ka sa akin. Liu Wanru. Simula ngayon, lahat ng kumpanya sa ilalim ng Hu Group, hindi ka na papapasukin kahit kailan. Xian, nababaliw ka na yata, nauto ka ng todo. Alam mo ba kung sino talaga siya? Alam mo ba ang ginawa niya? Sinunog niya ang kanyang stepfather hanggang sa mamatay. Liu Wanru. Paninirang puri yan, may pananagutan ka sa batas. Huwag mong isipin na dahil nandito ang lolo ko para sumuporta sa'yo, ay pwede ka nang gawin ang gusto mo sa harap ko. Hindi ako nagsisinungaling. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo siya. Matatapang ba siyang magkaila? Sabihin mo. Kung totoo ang sinasabi niya, makikipag-isa ka pa rin ba sa akin? Ni manok na ayaw mong pumatay, paano ka makakapatay ng tao? Walang saysay ang paggawa ng imposibleng palagay. Walang kahulugan. Pero, Walang pero. Nancho. Nakita mo na ba ng malinaw? Wow Xian, hindi niya kayang tanggapin ang nakaraan mo. Ako lang ang makakatanggap. Fu Ming, si Nanchu ay akin, lumayo ka sa kanya. Kung makikita mo ito, gusto mo pa rin ba siya? Ano ang ibig mong sabihin? Ito ang kriminal na record ni Shen Nanchu noong pumatay at nagsunog siya. Sa isang pirasong papel lang, basta-basta kang nagprint ng mga chismis. Para siraan si Nanchu. Akala niyo ba tanga ako? Xian, tingnan mo ng mabuti. Nakalagay ang selyo ng pulisya. Magagawa ko bang pekain yun? Totoo ba ang sinasabi nila? pasensya na. Hindi ko sinasadya na itago sa'yo. Shen Nanchu, ano ba talaga ang nangyari? Bakit lahat sila ay alam, ako lang ang hindi? Ilan pa ba ang tinatago mo sa akin? Ako na ang magsasabi sa'yo. Noong una, si Shen Nanchu ay nanligaw sa kanyang stepfather. Tumigil ka. Shen Nanchu. Ikaw mismo ang gusto kong magsabi sa akin. Noong una, akala ng stepfather ko, yung wedding dress na binigay mo sa akin, ay ninakaw ko daw ang pera niya para mabili. Pinagtatadya kanya ako ng sinturon. Para mailigtas ako ng nanay ko, tinulak siya pababa sa hagdan. Sinisikap kong iligtas ang nanay ko. Pero sa gitna ng kaguluhan,
Hindi ko alam kung sino ang nakabuwal ng kandila. Tapos, Sige na, kung ayaw mong sabihin, huwag na. Kaya, dahil ba sa pangyayaring yon, kaya ayaw mong makipagrelasyon sa akin? Hindi ko papayagan ang isang babaeng nakakulong na pumasok sa pamilya namin. Mabibigo ka lang. Kami ni Nanchu ay kasal na. Ako at si Nanchu. Kasal na kami. Kasal. Ano ang sinabi mo? Nababaliw ka ba? Hindi ako naniniwala. Wala kang magagawa kung ayaw mong maniwala. Ako at si Nanchu ay nakakuha na ng marriage certificate. Siya na ngayon ang nag-isang Madam President ng WHO Group. diretsong sinabi niya. Nancho, huwag kang magpaloko kay Wo Xian. Galit na galit siya sa'yo. Kapag kasama mo siya, guguluhin ka lang niya ng todo. 3 minuto. Gusto kong mawala ang pamilya Fu. Sa Nancheng. Sige po. Xian, wag. Marami siyang tinulong sa akin. CJ. Sa ngayon, hindi na kita papansinin. Dahil kay Nanchu. Kung susubukan mo pang pag-awayin kami ni Nanchu, huwag kang magtaka kung hindi kita palalampasin. Ang mga pamamaraan ko. Alam mo naman. Kung tanggap mo na ang nakaraan ni Nancho. At para sa kanya, handa kang kalabanin ng buong pamilya Wo. Ang pag-abot ko sa kinaroroonan ko ngayon ay para lahat kay Nanchu. Ngayon, ang buong kapangyarihan sa WHO Group ay nasa kamay ko na. Kaya, huwag kang mag-alala. Sumama ka lang ng maayos sa akin. Nancho. Kapag kasama mo siya, napapansin ka ng lahat. Walang may tatago sa'yo. Kapag kasama mo ako, doon ka lang ligtas. Fuming. Sa tabi mo, ligtas ba talaga ako? Aid Few. Huwag mong kalimutan kung sino ang naglantad ng nakaraan ni Nanchu sa publiko. Nancho. Ginoong Fu. Mauna na po kayo. Fuming, aalis ka na lang. Lalaki ka pa ba? Lolo Wo. Hindi mo pwedeng hayaan na lokohin siya ng babaeng ito. Liu Wanru, ang mga usapin ng pamilya Ho, hindi mo dapat pinakikialaman. Noon pa, binigyan na kita ng pagkakataon. Simula ngayon, tatanggalin ka sa kumpanya. Sa lahat ng kumpanya sa ilalim ng WHO Group, hindi ka napapapasukin. Wo Xian. Huwag kang maglakas loob na gawin iyan kay Wanro. Sa hinaharap, wala akong mukhang ihaharap sa aking mga kasamahan sa ilalim ng lupa. Ikaw, nag-asawa ka pa isang kriminal na nakakulong at mamamatay tao, ang aming angka ng Wo. Ang aming mga ninuno, sa kabilang buhay, ay hindi makakapagpahinga ng maayos. Hindi na nila alam kung ilang beses na silang nagsipag-reinkarnasyon. Ikaw pa ang nag-aalala kung mapapahinga ba sila. Xian. Wo Xian. Ikaw, lalo kang, nagiging walang galang. Huling tanong ko na ito sa'yo, maghihiwalay ba kayo o hindi? Hindi. Mabuti. Kung ayaw mong maghiwalay, papahintuin ko ang ospital sa paggamot sa kanyang ina. Nagbabanta ka sa akin. Babanta? Ano, akala mo ba hindi ko alam na para sa kanya, binili mo ang buong ospital? Subukan mo. Simula ngayon, sa loob ng 50 metro, sa paligid ng kwarto ng biyenan ko, hindi ka na papapasukin. Ikaw. Maghahanda ako ng press conference upang ideklara si Shen Nanchu bilang ang tunay na asawa ng presidente ng WHO Group. At saka, ibibigay ko sa kanya mahigit kalahati ng aking mga ari-arian na nasa pangalan ko. Umalis na tayo. Uwi na tayo. Xian. Salamat. Sa harap ng napakaraming tao ngayon, ipinagtanggol mo ako. Nanchu, dapat ko lang yan gawin. Huli na para ngayon. Agad akong mag-aayos ng aking mga gamit at bukas, makikipaghiwalay na ako sa'yo. Shen Nanchu, wala ka bang puso? Kailangan bang bunutin ko ang puso ko at ipakita sa'yo bago ka maniwala na mahal kita? Ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi mo? Sabi ko, mahal kita. Shen Nanchu, mahal kita. Hindi mo ba naiintindihan? Pero hindi ba't para lang maghiganti sa akin? Kaya ka nakipag-isa sa akin?
Paano ka? Nakita mo na ba, ang paraan ng paghihiganti ng iba, ay ang pakasalan siya, at isugal, ang buong buhay mo. Sa tingin mo, ang pakasal ko sa'yo. Ang pagbili ng ospital para gamutin ang nanay mo, ay para lang maghiganti sa'yo. Pero, Walang pero. Nanchu. Ulitin ko. Mahal kita. Hindi ko kailanman naisip na maghiganti sa'yo. Mga salita lang yon sa galit. Kung nagalit ka dahil sa mga hindi totoong saloobin ko noon, humihingi ako ng paumanhin. pero ako ay isang nakakulong na tao. Ang buong buhay ko ay may dungis na ito. Paano ako karapat-dapat sa pagmamahal mo? Hindi ako naniniwala na si Shen Nanchu ay isang mabangis na mamamatay tao. Siya ang pinakamabait at pinakamaawain na babae sa mundo. Xian, Ngayong ikinasal na tayo, huwag na nating isipin ang mga bagay na ito. Noong 10 taon na ang nakalipas, hindi mo kailanman sinabi sa akin ang kalagayan ng pamilya mo. Ang mga sugat mo sa katawan. Palagi mong sinasabing nahulog ka lang. Kung hindi mo pa sasabihin ang totoo, pwede kong imbestigahan ito sa sarili ko. Nanchu, kayang-kaya kong malaman ang lahat. sa totoo lang, ang mga sugat ko sa katawan ay galing sa aking stepfather. Ang tunay kong tatay ay namatay noong ako ay 6 na taong gulang. Sumama ako sa nanay ko sa bahay ng aking stepfather. Pero itong stepfather na ito, Kaya ang mga sugat mo sa katawan ay galing sa malaking sunog noon? Noong araw na nagkita tayo, hindi mo suot ang wedding dress na regalo ko para itago ang mga sugat mo. nasira ang wedding dress. Tang, okay lang kung nasira ang wedding dress. Iniisip ko lang, gaano kasakit ang naramdaman mo noon? Kasalanan ko lahat. Wala akong kaalam-alam. Kaya't napakarami ng pinagdaanan. Pasensya na, noong gabing nagkita ulit tayo. Ang tigas pa ng mukha kong malamig ang trato ko sa'yo. Okay lang. Hindi mo naman alam ang mga nangyaring yon. Kanina, ang sungit ko pa sa'yo. Ang tigas ng boses ko. Hindi ko nga napansin na nagagalit ka pala sa akin. Tama na, huwag mo na akong aliwin. Kasalanan ko itong lahat, tanga ako. Dahil sa akin. Ang dami mong pinagdaanan. Kung nalaman ko lang ng mas maaga. Siguradong, kumuha ako ng pinakamagaling na abogado para sa'yo, hindi. Siguradong nauna ako sa'yo, ipinakulong ko na, ang gago mong stepfather. Xian, talaga bang hindi mo ako inaayawan? Dahil nakulong ako. Lahat ng pinagdaanan mo, dahil yon sakin. Ang inis ko, noong panahong yon, hindi kita nakasama para harapin ang problema. Ang inis ko sa gago mong stepfather, noong namatay siya. Hindi man lang ako nakadagdag ng ilang saksak. Paano kita maiisipang ayawan dahil lang sa pagkakakulong mo? Kung pwede lang, ako na lang sana ang pumalit sa'yo sa kulungan. Huwag mo nang banggitin ang mga yon. Nanchu. Huwag mo na akong itulak palayo, okay? Okay, Ito ang pangako mo sakin. Huwag kang bawi. Esan, Yung wedding gown na yon, okay lang kung nasira. Matagal ko nang, handa para sa'yo ang bago. Sa tamang panahon, ipapahayag ko sa buong mundo, na ikaw ang magiging asawa ko, si Hushan. Nurse. Hindi pa oras ng gamot. Kung ayaw mo ng gamot, turukan na lang kita. Mali. Hindi ka nurse. Sino ka? Kasalanan. Nang walang hiyang anak mo to. Okay na. Ano ba ang balak mo? Hindi ko kayang tumingin lang, habang winawasak mo. Ang negosyo ng pamilya namin dahil sa babaeng to, ngayon, kailangan mong pumili sa pagitan, niya at sa akin. Hindi ako sasali sa, walang kwentang pagpipiliang yan. Ikaw. Shen Nancho, ganito ba ang gusto mo? Tinitignan mo lang si Xian. Habang nagkakagulo kami ng pamilya niya. Lolo Hu, noon, isang beses na akong bumitaw.
Ngayong pagkakataong ito. Hinding-hindi na ako, bibitaw sa kamay ni Xian. Nakakainis talaga ako, isang matandang tulad ko. Lolo, malusog ang medical report mo. Kakakita ko lang. Ikaw, Kung inyong ikinababahala, ang tungkol sa akin, na makakaapekto sa reputasyon ni Xian. Handa akong habang buhay, na huwag nang ipaalam sa publiko, ang relasyon namin ni Xian. Nakikiusap lang po ako sa inyo, huwag niyo na po akong paalisin ulit sa kanya. ikaw. Hindi pa ba niyo ako kilala? Noon, akala ko'y napangasawa ni Nanchu ang isang mayaman, kaya nagsumikap ako ng husto sa trabaho. Naging top tier na kumpanya sa buong mundo. Ngayon, gagawin ko rin ang lahat para kay Nanchu, para matanggal ang lahat ng hadlang. Kung ang karera ko ay maapektuhan dahil kay Nanchu, di ba't napakawalang kwenta ng apo ninyo? May masamang balita, kakatanggap lang ng tawag mula sa ospital. Ang nanay po ng ginang. Nawawala. Ano? Magpadala ka agad ng mga tao para maghanap sa buong lungsod. Opo. Sino ka? Nasaan ako? Hindi mo karapat-dapat malaman ang pangalan ko. Tawagan mo ang iyong hamak na anak na babae. Sabihin mong umalis ka agad siya sa tabi ni Wo Xian. Ngayon din. Hello? Ma, nasaan na po kayo, ma? Nanchu, nandito ako, Shen Nanchu. Nasa akin ang nanay mo. Bibigyan kita ng 1 oras. Kung hindi ka makikipaghiwalay kay Wo Xian, hindi mo na makikita ang nanay mo habang buhay. Ma, Nahanap na ba ang lokasyon? Nahanap na po ang lokasyon, Boss Wo. Nasa isang abandonadong factory sa labas ng lungsod. Dalhin mo ang mga tao sa abandonadong pabrika. Opo. Sandali lang, Xian. Hindi ako naniniwalang si Wanru ay kayang gumawa ng ganitong bagay. Sa gitna ng lahat ng ito, baka may hindi pagkakaunawaan. Si Liu Wanru ay palaging isang babaeng may pusong ahas. Hindi ba't ayaw ninyong maniwala noon? Ngayon, patutunayan ko sa inyo. Tara na. Bakit mo pa pinag-aksayahan ng ganitong hirap? Ang man-iron ng buhay ng iba. Maganda ka naman, at may magandang ugali. Malamang, matagumpay ka rin. Bakit hindi ka nalang humanap ng taong mas mamahalin ka? Bakit mo sisirain ang pagsasama ng anak ko? Ano ba ang alam mo? Kung hindi lang dahil kay Shen Nanchu, noon pa sana ako nakapag-asawa sa pamilya Wo. Bakit mo pa siya ipinanganak? Bakit hindi mo na lang siya pinatay? Pero, ano ba ang kasalanan ni Nanchu? Umibig lang naman siya sa isang tao. Ganito ba kalaki ang galit mo sa kanya? Oo. Galit na galit ako sa kanya. Hindi mo naiintindihan. Bakit lahat kayo ay nagmamahal sa kanya? Mas mayaman naman ang pamilya ko kaysa sa kanya. Mas mataas ang estado ko. Bakit lahat kayo ay nagmamahal sa kanya? Mukhang, para sa anak mo. Hindi ka naman ganoon kahalaga. Halos 1 oras na. Hindi pa rin siya nagpapadala ng hiwalayan kay Xian. Mukhang, sa puso niya. Hindi ka naman ganoon kahalaga. Naniniwala ako kay Nanchu, hindi siya basta-bastang tao. Kung ganito mo kamahal ang anak mo, bakit hindi mo subukan ang pakiramdam noong siya ay nasunog? Mas mabuti pa, nasubukan niya ang pakiramdam ng pagkasunog. Tumigil ka. Liu Wanru. Shen Nanchu, lumayo ka kay Xian. Kung hindi, papatayin ko ang nanay mo dito. Liu Wanru. Kung may problema ka, sa akin ka. Huwag mong saktan ang nanay ko. Sige, sa iyo nga ako. Pag nasira ang mukha mo, gusto pa kaya ni Xian sa iyo? Saglit. Xian. Nawalan ka na ba ng bait? Ayos lang naman ako, di ba? Mukhang si Xian. Dahil kay Nanchu, wala nang inintindi. Ang matandang tulad ko, huwag nang humadlang pa sa inyong dalawa. Tara, bisitahin natin si nanay. Nanay, Nanay, kumusta ka? hindi ka ba nasaktan? Ayos lang ako, nag-abala pa ako sa inyo. Hindi po, nanay. Xian,
Huwag kang magpadala sa mga salita ng babaeng ito. Ako lang ang tunay na nagmamahal sa iyo. Palagi kitang pinapalampas dahil sa lolo mo. At sa pakikisama nila, hindi ko kayo pinag-initang lahat. Mali ako. Xian. Wanru. Hindi ko inakala. Nagagawin mo ang pagdukot. Krimen ito. Alam mo ba? Lolo Wu. Hindi mo pwedeng hayaan na malinlang si Xian ng babaeng ito. Ako lang, ang karapat-dapat maging manugang ng pamilya Wu. Ako lang. Ngayon, hindi na kita ipagtatanggol. Palagi mong sinasabi na nakulong si Nanchu, di ba? Ngayon, subukan mo rin ang pakiramdam na yon. Dalhin siya sa presinto. Huwag, Xian. Ayokong makulong. Ako. Xian. Inay, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Napapanahon ang pagdating ninyo. Samahan natin si Inay para magpakumpletong check-up. CJ, Sandali. Lolo. Ngayon, kahit anong sabihin mo, hindi na ako bibitaw. Kahit anumin mo ako ng 1,000 beses, ganito pa rin ang isasagot ko. Hindi ito ang tinutukoy ko. Pasensya na, Nancho. Lolo, ano po ang ginagawa ninyo? Ako ang may kasalanan. Noong mga panahong iyon, hindi ko dapat kayo pinaghiwalay dahil sa aking katigasan ng ulo na paghiwalay kayo ng 10 taon. Ako ay humihingi ng paumanhin sa iyo. Lolo, huwag po kayong ganyan. Lumipas na ang nakaraan. Hindi ko naman po kayo sinisisi. Mabuti kang babae. Kasalanan ko. Ngayon ko lang naunawaan. Kapag natapos na ang mga bagay na ito, maghahanap ako ng tao para magtala ng isang napakagandang araw para sa iyo at kay Xian. Magdaraos ng isang marangyang kasal. Ang press conference ngayong araw na ito ay upang ipakilala sa lahat ang aking asawa. Nagpakasal na si Chairman Wu. Baka kay Ate Wanru. Sakto, wala pa si Ate Wanru. Mukhang si Chairman Wu ay pinakasalan pa rin ang kapantay niyang si Liu Wanru. Wala nang pag-asa si Shen Nanchu. Bakit siya? Shen Nanchu? Si Shen Nanchu pala. Nasaan si Director Leo? 10 taon na ang nakalipas. Dahil sa isang aksidente. Hindi ko nakita si Nanchu na nakasuot ng damit pangkasal. Pagkatapos ng 10 taon, nagpakasal kami, ngunit hindi ko pa rin nabigyan siya ng isang seremonya. Inanyayahan ko kayong lahat ngayon ay para makasali kayo sa kasal pagkatapos ng press conference. Chairman Wu. Nakulong si Shen Nanchu. Alam ng buong kumpanya. Ang asawa ninyo ay may nakaraan. Hindi po ba kayo nag-aalala na maaapektuhan nito ang inyong imahe at ng kumpanya? Hayaan niyo po ako. Totoo, nakulong ako noon. Pero iyon ay upang labanan ang karahasan sa tahanan at protektahan ang aking ina. At pagkatapos ay nagpakumbaba ako. Dati, nahihiya ako sa aking nakaraan. Nagpapasalamat ako kay Xian sa kanyang patuloy na pagkakasama at pagpapalakas ng loob. Ang mga madilim na alaala ay tuluyan ng nawala. At magkakaroon na ako ng bagong buhay. Sa parehong panahon, inaasahan kong ang aking karanasan ay makapagbibigay ng pag-asa sa mga nakaranas ng karahasan sa tahanan. Lagi tayong may kapangyarihan na simulan ang isang bagong buhay. Ang Hu Group ay, sa pangalan ng aking asawa, magtatatag ng isang charity organization. Inaasahan kong sa hinaharap kapag binanggit ang pangalan ni Shen Nanchu. Hindi isang kriminal ang maiisip, kundi isang matapang na mandirigma, isang mapagmahal na pilantropo,